Blessed is the man to whom the Lord will not reckon sin. Sa Tagalog, pinagpala ng Panginoon ang isang taong hindi ibinibilang sa kanya ang kanyang kasalanan. Stand on your justification. Magandang umaga, Taguig City. Pastor Jim Tarog po at tayo ay nasa programang Source of Strength. To be a justified man means my sin is no longer accounted to me. Alam nyo, ang pinaka magandang definition ng salitang justified na narinig ko ay ito. Justified means just as if I'd never sinned. Parang hindi ako nagkasala. Yan po ang ginagawa sa atin ng Panginoong Hesukristo kapag inilagay natin sa Kanya ang ating pananampalataya at tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Lahat ng kasalanan natin ay binura ng Panginoong Hesukristo. Ang isang katawagan sa Panginoong Hesukristo ni John the Baptist ay ito, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Inaalis. Hindi lang pinapatawad kundi inaalis. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, lahat ng kasalanan mo ay inalis na para bang kahit kailan hindi ka nagkasala. Just as if I'd never sinned. Yan po ang isang napakagandang katotohanan na ginagawa ni Kristo sa atin na hindi alam ng maraming tao. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30, no? Once na ang Panginoon ay tinanggap mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, sabi po ng verse 30, of Him, of God, are we in Christ Jesus. In Christ Jesus. Parang ako po ito at ito ay si Kristo. Nung ang aking pananampalataya inilagay ko kay Kristo, ang ginawa ng Diyos sa akin, ako ay inilagay niya kay Kristo. Na kay Kristo na po ako. At sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 30, of Him, of God, Christ has become our wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Si Kristo ay naging ganoon sa atin. Kaya po, pag tiningnan tayo ng Diyos, no? Pag tiningnan ako ng Diyos dahil ako ay kay Kristo, ang tingin ng Diyos sa akin, ako ay matuwid. Katulad ng si Kristo ay matuwid. Nung nabubuhay po si Kristo dito sa lupa, ay hindi siya nagkasala. Kaya yung tinatawag na every jot and tittle of the law, finulfill ng Panginoon. So in Christ, no, every jot and tittle of the law ay parang na-fulfill ko na rin. Kahit ako sa aking sarili ay napaka makasalanan, no? Pero nung si Kristo ay naging Panginoon ko, kay Kristo ay naging matuwid ako. Katulad ng si Kristo ay matuwid. Imputed righteousness. Yun po ang ating justification. Kaya pag ikaw ay nakakaramdam ng parabang feeling guilty sa kasalanang nagawa mo in the past, samantalang isinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, alam mo bang tumayo sa iyong justification? Sabihin mo lang kay Satanas, kasi si Satanas yan eh. Nanggagaling po yan kay Satanas dahil ang deklarasyon ng Biblia, ang sino mang na kay Kristo, wala ng condemnation. We should not be living anymore in condemnation because Jesus Christ is now our righteousness. Kaya si Satanas, ang tawag sa kanya ng Biblia ay the accuser of the brethren. So wala nang ginagawa si Satanas kundi i-accuse tayo before God.
So that sometimes kahit na wala naman tayong alam na ginawang mali, parang bakit feeling guilty ka? Na para bang ang feeling mo ay hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Ang ang pakiramdam po yan ay nanggagaling kay Satanas. Stand on your justification. Kay Kristo, ang kasalanan mo inalis na. You are righteous as Jesus Christ is righteous. Si Kristo po ang tinatawag sa Biblia na robe of righteousness natin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Diyos, sa napakagandang katotohanan. Sa iyo kami ay matuwid, katulad ng si Kristo ay matuwid. We don't need to feel guilty anymore of our past sins, O God, dahil pinatawad mo na kami. At nakatatayo kami sa iyong harapan, Ama, without any sense of guilt or condemnation dahil kami ay na kay Kristo. Hayaan mong ang katotohanan ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at kumpiyansa na lumapit sa iyo sa lahat ng pagkakataon at kami ay tatanggapin mo dahil kami ay na kay Kristo. Patuloy mong pagpalain, Ama, ang Taguig City, ang aming Mayor Lino Cayetano, ang kanyang magagandang programa para sa aming lungsod, ang aming mga kapulisan, lahat ng nanunungkulan sa gobyerno, kasama na rin po ang aming presidente Rodrigo Roa Duterte, si Congressman Alan Peter Cayetano, Lani Cayetano, and Senator Pia Cayetano, all the lawmakers, O God, and all that are serving in the government. Lord, hayaan mong ang katotohanan na ikaw ang aming righteousness ay maihayag sa puso ng bawat mananampalataya at sa pamamagitan nito makakapamuhay kami ng may katagumpayan at kalakasan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Taguig City, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen.